Afternoon po mga ka-59 and have a blessed day po sa ating lahat. Kumusta po ang lahat? Naway po maging maayos. Matagumpay po ang duty natin sa araw-araw. Okay, meron po tayong ibibigay ng magandang ninilay-nilay o bigyan natin ng maayos na pagpapaliwanag po doon sa tanong ng isa nating followers. Maganda po kasi talagang personally po tumawag siya sa akin kahapon. Humingi po siya ng tulong regarding ano ba yung pwede niyang gawin sa nangyayaring sitwasyon sa kanilang detachment. So maganda po itong nating kasi sigurado po maraming makaka-relate nito. So ang tanong po niya, hindi na sila nagkakaroon ng magandang report o magandang samahan nung kanilang agency, nung namumuno sa kanila or yung may handle sa kanila. Siguro may mga sa agency nila may mga accounts na hawak ng kanilang mga superior. Ngayon, hindi na sila nagkakasundo kasi may mga report daw siya allegedly. Pero syempre ang tao naman pag nagtatanong hindi naman yung magsisinungaling, diba? Kasi ang gusto niyang maging sagot sa tanong is tama. Kasi kung nagsisinungaling ka, ang ibibigay sa yung sagot tama doon sa sinasabi mong tanong na which is sinungaling naman pala, ala kang makukuha, di ba? Kaya nga sa akin pag may nagtatanong, alam kong totoo po yun. Kasi I've been how many years in security industry, marami na po akong security guard na na-handle, na kasama, na alam ko kung pag sila'y nagsabi, totoo po ito. Ano po? Okay, so ang tanong po niya, yun nga po hindi sila nagkakasundo. Ngayon, sabi nga po niya, yung tanong po niya regarding sa money. Kasi kumbaga hindi pa siya officer. Tapos po siya ng criminology. At ang pinaka-the best pa po dito is kababayan ko pa, he was from Bataan. Diba? Okay, so ang sabi ko nga, ano yung talagang problema? Ngayon nga, kasi meron sa ginawa ang kanilang agency, which is nakabase yata ito sa medyo malayong lugar, hindi natin babanggitin, ano po. So, ang sabi niya, sa agency nila na kapag kulang sa money, pwede nang lagay ng tao kahit hindi nasabihin sa kanila. So, kunyari, kulang sa tao, meron siguro silang security personnel doon, pwede na ilagay, or siguro hindi naka-duty sa kanila sa ibang area. May mga gano'n naman po kasi kami may handle din kami na kapag tapos ka na sa ganitong area namin, pwede kang bumulusok yung mga term nila or umimbaw doon sa kabila nating detachment para kunin ang isang duties na kulang sa manpower. So ganun, pwede po yun as long na notified by your agency. Tandaan po natin, kailangan po laging dokumentado. Ngayon, kung ganyan po ang nangyayari, kahit sabihin po natin sinabihan ng verbal, minsan medyo mag-iisip pa rin po tayo. Hindi sa kawalan ng tiwala, kailangan nasa tamang proseso. Sabi, with due process. Kasi mahirap yung verbal lang. Pag nagkaroon ng problema, kanya-kanya nang ilagan, kanya-kanya nang iwasan. So, mahirap po yun. Dapat, there is a proper documentation which is inform kayo, tayo, or sila, na kinakailangan, pwede naman, pero dapat may notify kung sino, kung yung operation manager ang nagsabi, dapat may papel po yan. Verbally pwede, pero yung sobrang medyo masailan na, like yan sa money, syempre ipe-payroll po yan. Paano kung ide? At yun nga po ang nangyayari. Naglagay siya ng tao, which is yun naman ang nagiging mandatos before, so ang nangyari, hindi babayaran yung guard at sa kanya i-charge yung 2 araw yata yun. Kanina pag-usap kasi mahaba yung usapan po namin na sabi, tingnan nyo po yan, di ba? Tumulong na yung guard. So doon lang tayo kasi hindi ko rin nakuha yung side ng agency. Ano po? Siyempre doon tayo doon sa guard na kung ano yung tanong, ini-entertain po natin. Ano po? So imagine nyo yun, 2 days na babayaran ng client supposed to be, pero hindi daw isasama sa payroll at ang iba ba ang magbabayad yung guard kasi hindi naman niya kinordinate sa agency. Ayan na, di ba? Kita nyo po yung nangyayari. So verbally, nangyayari dati, pero pwede nga namang lagyan ng kulay pagdating ng oras. Kasi hindi na nga sila nagkakasundo, hindi na maganda yung report nilang dalawa. So yun talagang gagawin yun. Nung kanilang agency, gagawin ang gagawin hanggang sa gawa ng report. Yung pang ang masama, binibigyan na siya ng memo regarding doon. Ngayon, ano yung pwede niyang gawin doon? So, ang sabi ko sa kanya, kinakailangan niya kasi marami na siyang concern, marami ng tanong. So yung muna sa money, pangalawa yung compensation nila, walang 13-month pay. So siyempre maano ka nga naman, kahit sabihin mong ilang buwan ka na, nga 1 month ka nagtrabaho dyan, may 13-month pay kang marireceive dapat sa employer mo, hindi pwedeng wala. Kinakailangan po kasi ang mga security personnel, lahat ng manggagawa, especially alam po natin ang labor code kasi marami po talagang
napapagsamantalahang mga manggagawa, lalo mga security guard regarding dyan. Hindi naman po lahat, but most. Hindi na po tayo mag-real talk po tayo. Ano po? Iyan po ang katotohanan. So kinakailangan, kung talaga namang alam mo na wala in the first place, huwag ka na mag-apply dyan. Diba? Kasi sayang pero siyempre ang tao kasi pagkailangan kahit medyo wala, papasok yan Given po yan, kahit sa dole, sinasabi yan, natural. Pag wala nang makain niya, kahit alam niyan na kulang, hindi sapat, pupunta na yan, makatawid lang. Ngayon, pag naandyan na yan, problema mo talaga yan, employer. Kasi, ano ba ang nasa batas? Diba? Yun Sabi nga, no one's above the law. Tandaan po natin yan. So, yun ang nangyari. Kaya nga, siyempre, matanong na to, mga payslip siguro, mga ganyan nila, ginagawa na ngayon ng butas ng kanilang agency para siyempre, pag nagawa ng memo, matatanggal nga naman si Manong Guard. Iyon ang maging talaga mga tactics ng mga agencies sa operation, especially gumagawa yan ng mga point of view, mga pananaw na kinakailangan ang mga officer. Kung ikaw ang nagiging nila, hindi na mas maganda yung report, maging handa po palaging well documented. Siyempre baka hindi alam talaga na may-ari din ng agency yan, yung nangyayari. So dapat maagap. Ngayon, siya connected sa client. Siyempre nasa client sila. Ngayon ang client is alam yung nangyayari. O di mas maganda yun kasi tandaan po natin, ang client ang malaki nating kaagapay sa hanap buhay din natin. Kasi sinasabi nga lagi na dapat ang loyalty ng mga security personnel nasa agency. Tama naman talaga. Kasi agency natin yan Company natin yan, tama. Pero ang tanong dyan, ibibigay mo ba ang loyalty mo sa agency na yan kung sila nga hindi binibigay ng tama sa iyo mali di ba? Ngayon, ito pa po yan. Kapag ang mga security personnel sobrang loyal sa kanilang client, ibig sabihin lang po niya, loyal na loyal ang kanilang mga guard sa agency. Bakit? Kasi syempre, kapag ang client, okay ang mga guard, how much more ang agency? Saan ba kumukuha ng porsyento ang agency? Sa mga guard. Sino ang nagpapasweldo dyan sa mga agency ng mga staff nila? Mga guard. Ay pag walang guard, ano isusweldohin nila? Anong gagawin ng agency? Diba? Kaya kinakailangan malaki din ang participation ng mga guard. Bakit nasusustain ang mga needs ng agency? Magpapaluwal sa agency given, siyempre business yan pero hindi sobrang haba niyan. Kung hindi sila makakasingil sa client or kung walang client, ano kaya ang kikitain nung mga nandun nakaupo niya sa mga agency na mga nagtatrabaho din. So kinakailangan talaga binibigyan ng pagpapahalaga ang mga security personnel doon sa mga detachment na lalo na't datapuan na higit na nagkakaroon ng magandang rapport ang client at saka ang mga security. Dapat natutuwa dyan ang operation, ang lahat ng ang mga agency na tuwang-tuwa sila doon sa kanilang mga guard na maganda ang rapport sa agency, sa kanilang client. Kasi ang kontrata pag na-renew, ang mga guard matutulungan natin. Kikita tayo kahit sabihin mali. Talagang kikita naman. Nagnegosyo ka pa kung hindi ka kikita, di ba? So ganun na. Kaya nga hindi na maganda yung rapport ng dalawa. Kaya nga hindi na talaga rin siya pumapasok. Tama lang yun. Kasi magkakaroon ng problema yan hanggang sa magkaroon ng silipan yan, hanggang sa, di ba? Hindi natin masasabi kung ano yung mangyayari pag hindi na maganda. Pero sabi ko sa kanya, connect ka lagi sa client mo din. Siyempre, ang client kasi, natural, dapat tinitingnan din niya ang report ng kanilang mga security at sa agency. Pag hindi na maganda, maaapektuhan ang client. Di po ba? So, kinakailangan ang mga agency talaga higit na pinibigyang pansin ang maayos na takbo ng operation doon sa detachment kasi nag-ooperate din yan. Hindi po pwedeng hindi mag-operate na hindi ayusin ng mga officer ng mga guard yan. Diba? Kasi ang transaction sa kanila lahat nagmumula yan mas maraming alam ang mga guard, especially the officer doon sa mga agency kasi area nila yun isi-shadow lang nila yan pero not to the point hindi mo ibibigyan ng sagot yung concern ng mga guard which is alam nating tama. Ngayon, sa mga guard naman, tingnan din naman natin kung talaga naman tama din tayo. Ako lang, ang sinasagot ko lang po dito, hindi ko sinasabing tama yung guard, yung kanyang sinabi sa akin, which is nakikita ko naman, honest naman po siya. Kasi criminology graduate po yung nakausap ko na yun, na which is, hindi naman talaga siya magtatagal sa field ng pagiging security kasi nga po, konti na lang at magiging pulis na po siya. Gumukuha lang siya ng mga experience, mga reporting, yun po. Kaya maganda talaga ang
magiging isang pulis kapag nagdaan sa security industry, kasi more on reporting yan. Makikita mo talaga na kapag ang pulis naggalang sa security, mahusay po yan. Di po ba? Kasi talaga marami kang makakasalamuha dyan na iba't ibang klase rin ng tao. So magandang training ground. Okay, so ano pa yung ano nila, yung mga report, hindi na raw binibigyan ng pansin, hindi na kasi siyempre nag-checking din yan eh. Bakit sir, ako pag ako hindi nakapag-report, ginagawan agad ng ganito, pero yung kanilang kamag-anak, yung kanilang malapit sa kanila, okay lang na hindi mag-report. O yan yung mga dapat ang mga humahawak sa mga tao. Yun nga, siyempre nasa agency dapat maging maganda po ang report natin, huwag maging bias at huwag nakikinig, kasi marami daw rin nagsusumbong, mga ganito. Iyan po ang dapat na iwasan ng agency, yung mga puppet na yan. Yan ang sisira sa samahan ng agency at ng mga security guard dahil sa mga sumbong, at ang sabi pa nga daw, maglalagay pa ng tao doon para maging bibig niya ng agency sa kanila. Sus Fortunato, por Diyos por Santo, my goodness, di ba napakapangit na estratehiya ng agency yan. Ano ang ire-report niyan? Kung ang mga guard at especially the officer na nagtagal na doon, hindi naman siya gagawa ng kalokohan niya para masira siya doon sa client, di siya nasira, di ba? Ano yung kailangan doon? Chismis lang, mga marites, pati personal na buhay kailangan iparating pa, napakapangit. Ang personal na buhay ng mga guard hindi dapat pinakikialaman as long na hindi nakakaapekto sa trabaho. Kung bibigyan na ng pansin, nakakaapekto ganito, maling-mali po yun, kasi hindi rin naman mananalo yung mga yan eh. Kasi lalo kung di maayos ang ano nila sa mga compensation, lalo sinasabi, kawawang agency pag nagdoli yung mga guard na yan, di po ba? Yung sabi ko pero huwag ka nakakong dumating sa point, kasi yung mag-1 year pa lang naman yata siya, lumipat ka na lang. Sabi ko, marami ka pang agency mapupunta, hindi ka worth it yan kung ganyan lang din, magulo. Yan ka tayo naghahanap buhay para mabuhay, hanap buhay, diba? So next pa po doon, yun nga, yung ang katwiran pa, kaya hindi nabibigyan sila, gawa na hindi raw nagbabayad ang client. Ito po isang malaking pagkakamali na katwiran ng mga agency, na ang client kasi hindi pa nagbabayad. Tandaan po natin, ang mga guard nakakontrata sa agency, not to the client. Ang client at ang agency ang magkakontra, kaya walang pakialam ang mga guard doon sa kontrata nila. Tandaan po natin yan, hindi po dapat yan sinasabi. Kaya kinakailangan, pag ikaw isang agency, meron kang for how many months na pondo para masustain yung sweldo ng mga guard despite hindi pa nagbabayad ang client. Kasi kahit hindi magbayad ang client, may kontrata yan eh. Hindi naman makakatakbo ang client na hindi magbabayad. Talaga pong nasa nasa kontrata yan. Mahirap po talaga kapag agency ka na misa wala ka ng pondo, tapos ang ikakatwiran or dahilan lang naman kaya ganun. Wag naman po sana, kasi maapektuhan po talaga ang operasyon. Kasi pag ang guard di nakakasweldo ng tama yan, palagi may ganito, may ganyan, ang daming rason, naku po, hindi po minsan naniniwala. Siyempre sa panahon po ngayon, di po ba? So kaya kinakailangan maging maayos yung mga humahandle sa mga aid, mga guard. Kasi siyempre ang agency, maraming yan eh, marami silang mga detachment, may kanya-kanyang accounts, dapat na-check din yan, nasi-shadow din ng mga may-ari ng agency. Kinakailangan siguro ang pinaka-the best yan, yung may-ari ng agency biglang pumunta doon na hindi alam ng operation sa detachment, and then tanungin yung mga guard. At kayong mga guard naman, huwag kayong natatakot, kasi naghahanap buhay kayo ng tama eh. Kasi iba dyan ayaw magsalita. Ba't ka matatakot? Ano yung nalalaman mo? Sabihin mo lahat. Kasi tandaan nyo, pag mabuti po kayong security guard, hindi kayo tatanggalin sa trabaho ninyo. Kasi marunong kayo eh. Basta tama lang po. Kasi ang iba dyan, masyadong, yun nga, yung may takot palagi, kasi baka ako tanggalin. Sabi ko nga, pag mahusay ka pong tao, mahusay ka magtrabaho, hindi ka po tatanggalin dyan. Lalo ang client, hindi ka niya, kasi nag-check din po ang client eh. Hindi sabihin na, sige, alisin mo na dito yun. Kung personal interest lang, maling-mali po yun. So, iyon po ang sinabi. Sana nga, kaya nga dapat po sir, yun na ulitin po natin, mga tayo naging conversation po natin, lipat ka na lang po. Ngayon, kung talagang bibigyan ka nga ng memo, connect ka po dun sa client ninyo na kung kailangan mong tanggapin at sagutin pa despite magre-resign ka na. Yun po. Ngayon, kung sinabi ng client mo na sige, tanggapin mo, pagpaliwanag ka, kasi nga po, pag binigyan tayo ng notice to explain, we have to explain. Kasi pag hindi tayo nag-explain dyan, baka lumabas na acceptable ka doon sa mali na ipinaparatang sa'yo. Kaya nga, ano lang po yan, explanation lang. Explain po tayo. Pag-aralan pong maigi. Ano po, hindi naman ibig sabihin na binigyan tayo ng explain ng notice to explain, talagang liable na tayo. Hindi.
para makuha din yung side po natin. At saka taktika po ng marami talaga mga, kahit mga officer yung mga ganyan para panakot. Wag po dapat na gaganunin natin yung mga tao natin. Dapat tayo ang mga magsilbing daan para higit na magtagumpay yung mga tao po natin sa larangan ng trabaho nila. Huwag tayo maging daan para maputol o mapigil, mahinto yung gusto nilang maging sa buhay. Dapat tayo yung magsusustain sa kanila. Tayo yung magiging fuel nila to grow. Hindi po pwede nyo para yung burning desire na lalong maglagablab na magsikap, magtiyaga. Ako kasi in my part, hindi ko po tinataas yung sarili ko. Talagang mga guard ko, pinupush ko sila to grow. Huwag kayong manatili sa pagiging security personnel. Kung gusto nyo maging officer, umangat kayo. Ngayon, kung talagang ang nyo talaga is sa pagiging security lang ang kaalaman ninyo, at yan lang talagang gusto ninyo, mag-ipon kayo, mag-invest kayo, mag-ano kayo ng maliliit ng negosyo para makawala kayo. Kasi struggle, ang tanong mo nga sila, habang buhay ba gusto nyo ganyan, masaya na ba kayo sa trabaho nyo? Wala naman sumasagot na kahit naman din security industry, tanungin mo na masaya ka ba dyan? Wala eh. Kasi pag empleyado ka talaga, control yung time, control ang income. So gumawa po ng para hindi nyo, kasi ito na lang ako eh. Kaya nga ako, pagdating sa mga vlog ko po, ako narigarin na ma-boost up yung kakayanan mo, na tulungan mo naman yung sarili mo, yung pangarap mo, pagtrabahuan mo naman din. Mahirap ka, siyempre pa nagtatrabaho po tayo, given. Ang umaasenso talaga ng gusto dyan, siyempre yung ating company. Tama lang, dapat or ang ating agency. Tama lang na mamaya pag sa prayer po namin tuwing morning, pinagpipray namin na higit na yumabong pa ang agency namin ng maraming security ang matulungan. Kasi pagpalpak kasi ang agency, hindi naman talaga ang may-ari yan eh. Minsan nagkakaroon na ng problema dyan dun din sa mga staff nila. Minsan hindi alam din ng may-ari. Kaya wag naman nating durugin ang puro ang agency namin ganito. Wag po. Kasi hindi rin natin alam na yung ang may-ari pala niyan hindi naman po talaga alam. Kaya nga i-pray natin sila na ma-enlighten yung kanilang kaisipan. Kasama po yun. Kami pa nagpe-pray po kami dito sa aming detachment namin. Kasama ang agency namin, pati yung aming company, yung kung saan kami naka-assign. Kasi pag nag-grow ang company kung saan tayo naka-assign, how much more? Naandyan tayo eh. Kasama tayo sa pag-angat nila. Ganon din sa agency natin. Pag bumagsak ang agency natin, di lahat po ng hawak nila, bagsak po talaga. Diba? So, anuhin natin? Pag-usapan. Kaya nga, malamang po ang may problema lang dito, yun nga, yung sa kanilang. Dapat po, kailangan yung personal nating mga inaalis po talaga yan. Pagdating sa trabaho, yung sa be professional. Kahit may sama ka ng loob, hindi dapat. Ako kasi, magal ko na pagsasabihan ko talaga, inaano ko talaga sa formation. Pero after that, tawanan na kami kasi trabaho lang yan. Yung assistant ko, pag sinabi ko, sa isip ko, sabi ko, ganito, ayusin mo yung trabaho, ganito, ganyan. Kasi kukulang na, ito yung ganito, hindi mo hanggang doon lang po yun sa aming trabaho. Pero after that, okay na kami. Kasi meron yung hanggang sa huli ba naman diba? So, yun po dapat. Kasi napaka-importante po talaga yung magandang samahan, yung harmony sa isang area, sa isang detachment. Pag magulo, naku po, sobrang gulo, mahirap po talagang magtrabaho. Di po ba? So, yun po. So, I hope po nakatulong po ito doon sa ating mga followers, especially yung nagtatanong po sa atin. Lagi po nating tandaan, ang kailangan lang po natin, ma-maintain natin yung magandang samahan sa bawat isa. Yung word malasakit. Ang susunod ko po na vlog, maganda po yung isang nag-comment sa atin from other country, dun siya naging security officer. Sobrang ganda po ng sinabi niya dun sa comment natin at itatapit po natin sa susunod na vlog. Maraming pong salamat and God bless po. Ingat po tayo and maraming salamat po sa lahat ng mga support dito sa aking channel na na-reach ko na po yung 1,000 plus na followers. So, thank you po and God bless po sa ating lahat.